Ang proseso kung bakit ang droga gaya ng cocaine ay nakakasira ng utak at nagdudulot ng addiction. Heto ang simplified explanation ng proseso. 1. Pagpasok sa katawan kapag in-sniff, ini-inject, o sinisinghot ang cocaine, agad itong pumapasok sa bloodstream. 2. Pag-akyat sa utak sa loob ng ilang segundo o minuto, ang cocaine ay umaakyat sa utak gamit ang bloodstream. Dito ito nakakaapekto sa neurotransmitters, lalo na sa dopamine. 3. Dopamine hijack. Ang dopamine ay isang natural chemical sa utak na responsible sa pleasure, motivation, at reward. Normally, may balance ito. Pero sa cocaine, pinipigilan nito ang reuptake ng dopamine. Resulta, sobrang dami ng dopamine ang naipon sa brain. Ito ang dahilan ng euphoria o matinding kasiyahan na nararamdaman ng user. 4. Brain damage over time. Kapag paulit-ulit, napipilitan ang utak na mag-adapt, binabawasan ang natural na dopamine production. Kaya humihina ang natural na saya, kahit sa normal na bagay. Dahil dito, lalo silang naghahanap ng cocaine para lang makaramdam ng normal addiction na ito. At sa katagalan, nasisira ang mga brain cells. Nagiging paranoid, anxious, violent, o nagkakaroon ng psychosis. 5. Physical at mental na pagka-addict. Body craves for the drug. Mind is fixated sa susunod na high. Nawawala ang kontrol at kahit alam nilang masama, paulit-ulit pa rin. Summa rin ang proseso. 1. Pumasok sa dugo. 2. Umakyat sa utak. 3. Sobrang dopamine. 4. Saya addiction. Brain damage. 5. Mental breakdown or psychosis. Paano na uuwi sa mga masasamang gawain o krimen ang paggamit ng droga gaya ng cocaine? Heto ang step-by-step na paliwanag. 1. Nawawala ang moral judgment ang utak, lalo na ang prefrontal cortex, ang parte na nagdedesisyon kung ano ang tama o mali. Kapag inaabuso ang cocaine, nasisira ito over time. Resulta, mahina na ang konsensya, hindi na nag-iisip ng consequence. Parang alam niyang mali, pero wala na siyang pakialam. 2. Desperasyon para sa droga habang lumalalim ang addiction. Kailangan ng user ng mas malaking dose para maramdaman ulit ang high. Wala ng pera magnanakaw, mangho-hold up, manloko. Pati sariling pamilya, kaibigan, pinapahamak. 3. Impluwensya ng environment. Madalas, ang mga bumibili ng cocaine ay napupunta sa masasamang grupo o sindikato. Dahil dito, natututo sila ng mga illegal na aktibidad. 4. Pagka-paranoid at violent behavior. Cocaine can cause paranoia, pakiramdam may nagmamanman o may gustong manakit kahit wala. Hallucinations, may naririnig o nakikitang wala naman. Agresyon, galit agad, biglang nananakit. Ito ang dahilan kung bakit minsan ang addict ay nanakit o nakapatay ng walang matinong dahilan. 5. Kawalan ng hanapbuhay at pagkahiwalay sa lipunan dahil sa droga, nawawalan ng trabaho. Iniiwan ng pamilya. Tinatanggihan ng lipunan. Nagiging desperado at lumulubog palalo sa krimen. Summary, droga, sira utak, mahinang konsensya, wala nang pakialam, kailangan ng pera, krimen, paranoia, violence, pananakit, pagpatay, tuloy-tuloy na siklo ng pagkawala. Ito ang posibleng eksena. Dumating ang pulis, maayos ang pakay, halimbawa, para lang tanungin o dalhin sa rehabilitation. Pero ang user, sobrang paranoid na dahil sa epekto ng droga, akala niya huhulihin katumbas equals papatayin. Akala niya sinundan katumbas equals may nagmamanman. Akala niya trap katumbas equals hindi na makakalabas. Kaya automatic, lumalaban, o nagtatago habang armado pa. Sa tensyon, kailangan magdesisyon ng pulis sa ilang segundo, galaw lang ng kamay, baka baril na yan. Resulta, nabaril, patay, pero ang masakit dito, yung hindi nakakaintindi, sasabihin agad, lumaban kasi. Walang respeto sa pulis. Masamang tao yan. Hindi nila alam na wasak na ang utak, at ang lumalaban ay isang taong may delusyon, hindi kriminal na gustong pumatay. Anong dapat malaman ng publiko? 1. Addiction is a brain disease, not just a moral failure. 2. Paranoia at psychosis ang dahilan kaya sila lumalaban. 3. Hindi sila nagpapabaril, pero sa isip nila, iyon lang ang paraan para mabuhay. 4. Kung hindi sila tinulungan agad noong una pa lang, napabayaan ng pamilya, gobyerno, o lipunan,
wala ng kontrol yan sa sarili. Hindi lang buhay na addict ang nawala, pati mga pulis din namamatay sa mga operasyon, kaya ang tensyon sobrang taas sa bawat galaw. At, tama ka, self-defense ang mindset ng parehong panig, ang user, akala papatayin siya. Ang pulis, takot na maunahan, kaya kapag may galaw, kahit wala pang baril agad. Gawin na natin ito, buong episode outline na educational series, Droga, Wasak na Utak, Wasak na Buhay, Episode 1, Paano nagsisimula ang lahat, Curiosity to Addiction pagkakagamit ng una, Barkada, Problema, Curiosity epekto na una, Sobrang saya, akala kontrolado unti-unting pangangailangan addiction, Episode 2, Ang epekto ng droga sa utak paano niloloko ng cocaine o shabu ang utak sobrang dopamine katumbas equals sayang gayon, depresyon bukas na sirang moral compass. Masama o mabuti, hindi na nararamdaman. Episode 3, Pagbabago na pagkatao, paranoia, galit, at delusyon yung dating tahimik, biglang agresibo palaging pakiramdam. May gustong pumatay sa akin, hallucinations. May nakikita o naririnig na wala naman, Episode 4, Krimen at Kamatayan. Paano nauwi sa pag-away o patayan gulo sa kagrupo? Selos, takutan, utang pagpatay ng kapwa-user o sarili pumatay dahil sa delusyon o utos ng boses sa ulo. Episode 5, Ang katotohanan sa nanlaban simulation na raid. Pulis kumakatok, user paranoid akala. Yung user papatayin siya, kaya kumilos o humawak sa kutsilyo pulis na may trauma sa nakaraan. Ayaw na maunahan seconds lang. Galaw katumbas equals putok ending. Headline, nanlaban, pero walang. Nakakita sa tunay na takot, Episode 6, Kawawa lahat, pulis, pamilya, at lipunan mga pulis na namatay dahil minamaliit ang operasyon pamilyang naiwan na addict na namatay bata na naguluhan. Tatay ba niya kriminal o biktima? Episode 7, May pag-asa pa. Rehabilitasyon at pangunawa paano tumulong sa user habang maga education sa pamilya, barangay, paaralan ang halaga ng early intervention, support system, at pag-unawa, bonus episode, Nanlaban case study. Tunay na kwento isang kwento ng totoong kaso, parehong panig ipapakita ang pagkakaiba na sinasabi ng media at na nangyari talaga. Next step, gusto mo ba simulan natin ang episode 1, script draft, o gawa tayo na short intro teaser na pwedeng gamitin para i-share online para mahook agad ang viewers? Pwede rin natin lagyan na titlo na parang dokumentary. Sila ba'y masama o may sakit, ang tunay na mukha na droga at kamatayan.